Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, pagpapala at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay papasa atin mga kapatid. Alam niyo ba na ang Makkah ay lugar kung saan dito ang bahay ng isang pamilya? Ang tinutukoy ko po dito ay si Abraham at ang kanyang asawa na si Hagar at ang kanyang anak na isa ring propeta na si Ismail. So mga kapatid, alamin natin kung ano nga ba ang kwento hinggil dito. So tara na, alamin po natin mga kapatid. Ang maikling kasaysayan ng Makkah. Uumpisahan natin ang ating kwento sa siyudad ng Makkah. Ayon sa mga salaysay, noong si Adan at Eva ay napalayas mula sa paraiso, sila ay nagkahiwalay dahil si Eva ay napadpad malapit sa Makkah. At si Adan naman ay napadpad sa malayong silangan. Pagkatapos ng maraming taon sa paghahanap nila sa isa't isa, si Adan ay naghanap ng paraan upang makapunta sa siyudad sa Makkah at doon sa tuktok ng bundok ng Arafat, labas sa siyudad ng Makkah, ang dalawa ay muling nagkita at nagkasama. Ang Makkah ay maituturing na isa sa makahulugang lugar dito sa mundo sapagkat dito unang sinamba si Allah na walang katambal. At dito sa lugar na ito kung saan nangyari ang unang pagsamba kay Allah. At sa parehong lugar din si Abraham at si Ismail ay gumawa ng unang pagsamba para kay Allah. Bilang parangal dito si Allah ay nagtayo rin sa kalangitan ng parehong istruktura para sa mga anghel. Ayon sa salaysay, may 70,000 na mga anghel bawat araw ang umiikot dito upang magsagawa ng pagsamba at pagkatapos ay aalis at hindi na muling babalik pa. Pagkatapos gawin ni Abraham at ni Ismail ang banal na bahay-sambahan, napansin nila na may isang kulang na bahagi ng bato upang ito ay makumpleto. At si Abraham ay nag-utos kay Ismail na maghanap ng bato na ilalagay sa bahaging yaon. Subalit, itinakda ni Allah na ang batong kulang na ilalagay dito ay hindi mula sa mundong ito. Bagkos ay bato na direktang mula sa gitna ng paraiso. Si Anghel Gabriel ay nagdala ng bato kay Abraham upang ilagay sa kulang na bahagi nito. Ayon sa salaysay, dumating ang batong ito na purong puti. At dahil sa kasalanan ng tao, unti-unti nang nagbago ang kulay at naging itim na ito. Lumipas ang panahon, ang lugar ay umunlad na sumasamba lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. Sa kabilang banda, ang kalapit bansa nito, ang Ehipto, Mesopotamia at ang Levant, na kung saan ay ilang siglo nang may mga paganong paniniwala. Subalit nagbago ang lahat ng si Amr ibn Luhay na isang mangangalakal ay nagpasyang mangalakal sa labas ng Makkah. Si Amr ay nagtungong pahilaga at nakarating sa bayan ng Levant. At doon nasaksihan ni Amr sa unang pagkakataon ang modernong arkitektura, makabagong literatura, at siyempre ang kanilang nasanayang paganong paniniwala. Si Amr ay sobrang namangha sa kung ano ang kanyang nakita, kaya siya ay humingi ng permiso na kung maaari ay makakuha siya ng isa upang kanyang dalhin sa kanilang lugar at siya ay pinagbigyan. At kaya dinala ito ni Amr kasabay ng ibang grupo ng mga karaban. At sila'y nagtungo papuntang timog pabalik sa siyudad ng Makkah. Pagdating ni Amr sa kanilang lugar, ay agad niya itong inilagay mismong sa harap ng bahay-sambahan. At kanyang pinamalita sa mga tao na ito ang bagong Diyos na kanilang sasambahin.
Nakakalungkot dahil ito ay nagresulta ng maiksing pag-uusap, ngunit walang pagtatalo-talo. Sa pagdating ng panahon, ang mga tao ay nagsisamba sa iba't iba pang mga Diyos-Diyosan hanggat sa katapusan ng ika-6 na siglo. Umabot ito sa 360 na mga Diyos-Diyosan na nakapalibot sa banal na bahay sa Makkah. Dumaan ang maraming taon, ang paganismo ay naging talamak sa buong mundo. Ang mga taong nanatiling sumasamba sa nag-iisang Diyos ay umaasa pa rin sa nalalapit na pagdating ng bagong propeta dahil sa kanilang pag-aanalisa sa banal na kasulatan. Naniniwala sila na ang Diyos ay magpapadala muli ng propeta sa Arabian Peninsula, ang gitnang silangan. Sa panahong yaon, ang imperyo ng Romano at Persiano ay progresibong mga bansa at mahigpit na nagbabanta sa anumang uri ng rebelyon. Ito man ay ideolohiya o politikal. Samantala, sa gitnang silangan ay talamak na ang paniniwala sa paganismo na kung saan sila ay pinapatakbo na ng iba't ibang batas ng tribo at walang sentro ng pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, dumami pa ang mga taong nagsilikas sa gitnang silangan upang maghintay sa paparating na propeta. At doon sa lugar na kung saan unang sinamba ang tagapaglikha at kung saan din unang itinayo ni Abraham ang unang bahay-sambahan na sumasamba lamang kay Allah na walang pagtatambal. At doon din itinakda ni Allah ang kanyang huling sugo na lilitaw. At walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, napakagandang kwento mga kapatid. Naway napulutan ito ng aral at naway nakarating po sa inyo ang mensahe ng Islam. Sa muli, ito po si Brother Abdul Malik, mag-iiwan muli sa inyo ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.